So ayan ang aakyatin ko. Ito, yung building na yan. Yep, ako pala yung magsusukat dito sa ano, sa signage. So what is up mga kapalaboy? So Saturday morning and ang oras natin ay 7:10 ng umaga. Going to Taytay Rizal tayo mga kapalaboy. At medyo hindi na tayo nakakapag-vlog kasi busy na tayo at namamasukan na naman tayo sa trabaho. So ang gagawin natin ngayon mga kapalaboy ay pupunta tayo sa Taytay Rizal para magsukat ng signage. Yes, mag-ocular tayo ng signage mga kapalaboy. Two times na akong nag-ocular ng signage, and then nakakailang araw na rin kaming nag-i-install ng signage. So signage maker ang aking pinasok ngayon mga kapalaboy, at kasama ko ang aking airpot. So andito pa lang ako sa may Liano, Caloocan, and then papunta ako sa Taytay Rizal. So siguro dadaan ako sa may dito sa Sabungan, tapos SB Road, then Mindanao Ave, tapos C5 Katipunan, tapos kakaliwa na lang ako sa ilalim papuntang Marikina, no? Pero hindi tayo aabot sa ano hindi tayo aabot sa Marilake Highway kasi dun lang tayo malapit sa ano, sa may circle ng Tanay. Bago pumunta ng Circle Tanay, kakaliwa na tayo sa Metro View Ridge, yung subdivision doon na malaki, village na malaki doon na medyo greeny kasi maraming dahon-dahon yun maraming mga tanim. Magagamit na naman natin si Bitmax. Pinagbago talaga to si Bitmax, marami siyang pinagbago. Ganda ng Birdsman niya. Okay, nandito na tayo sa capital of the road ng Liano, sa Lubacan. Kapatid to ng Lubacan mga kapalaboy. Ayan na, meron niya dito sariling lawa Tapos medyo kahawig siya ng planet Mars. Kasi bako-bako yung kalsada. Para kang astronaut. Ano na lang, kailangan mo na lang magsuot ng suit ng pang-astronaut para maipakita mo na sa may ibang planeta ka na. Ayan grabing lalim ng lubak. Meron dito parang sinuntok ni Hook Ayan diba? Parang sinuntok ni Hook. Tagal ng kalsada na to hanggang ngayon di pa rin naayos, lalong lumalala yung mga lubak. Kawawa ka dito mga kapalaboy kapag umuulan kasi yung kalsada baha tapos lubak, di ba? Hindi mo makikita yung kalsada. Ito may secret way dito ng mga motor. Alam ko kasya na rin dito yung mga sasakyan na yung mga maliliit lang. Medyo tinaasan na nila yung bakal dito na nakaharang. Pero dati hindi magkakasya dito yung sasakyan kasi sobrang baba. Kahit nakamotor ka, kailangan mo pang yumuko. Pero ngayon tinaasan na nila. Ayan nakakapasok na yung mga sasakyan na maliliit dito. Yung mga ganong style ng sasakyan pwede na dito kasi tinaasan na nila yung bakal. Yung orange na yun, kung nakikita nyo, yan yung nakaharang dito. So tinaasan na nila yan, di ba? Kaya na ng sasakyan. Dati motor lang nakakadaan dyan. Okay, ang labas niya nito ay Silverlink. Ito Silverlink General Luis. Tapos SB Road. Ito ang lagi kong dinadaanan dahil ito lang ang kalsada na medyo maluwag kapag babiyahe ka papuntang south. Ako sa south area. Ayan, mga Maynila, papuntang Cavite. Yan, dito ang way ko. Quezon City, California Village. Yan, SB Road, Sierra Vista. Pwede nang dumaan dito ang mga sasakyan
na dating hindi makadaan dito, no? Kasi dati may mga guardhouse dito, yan dyan. Siguro may git 10 yung guardhouse dito, no? Naniningil sa mga SUV at yung mga pampasahero o mga truck, yung mga hindi resident dito, sinisingil nila. Hindi ko alam kung magkano, pero kada guardhouse kada guardhouse may singil. So, may nakausap akong lalamove kahapon na truck. Ang singil daw dati dito ay 60 pesos kada isang guardhouse. Yung guardhouse dito halos pila-pila, halos magkakasunod. So wala pang 1 kilometro ang mga layo ng guardhouse, maniningil na, di ba? Pero ngayon wala na, pinatanggal na ni Mayor Joy Belmonte dito sa Quezon City. Pinatanggal niya yung mga kalsada na may mga bayad at yung mga kalsada na public pero nilalagyan ng harang, no? Pinapatanggal niya. Kakalabas lang natin sa SB Road, so Quirino Highway, crossing papuntang Mindanao Ave. Yan, kakaliwa tayo. So Mindanao Ave na yan pag kumaliwa tayo sa crossing. 1 bar na lang pala tayo, kailangan natin magpagasolina. Ramdaman ang bawat isa. Labas tayo dito, like trans. Premium. Zero po ako natin. Opo. Ito po. Thank you. Alright. 100. Naka 5 bar tayo. Dito na tayo sa Mindanao Avenue, saan ay magulong mundo. Magulo ang mundo pag nandito ka sa kalsadang ito. Sana hindi umulan para magandang biyahe natin. Pagkadating natin sa Congressional Crossing, kakaliwa tayo dun sa may sa may C5, C5 Katipunan. Marami akong tropa dito na nadisgrasya. Congressional Road Crossing. So kakaliwa tayo dyan papunta sa C5 Katipunan. So 3 stoplight pang madadaanan natin. Traffic. Layo pa natin. Ilang oras bang tatakbuhin ko? Alam ko nasa 38 km to. So 1 hour may get. Okay, ang daming lubak dito. Kapag pumesto ka dyan sa bandang kaliwa, maraming lubak. Yan lalalim, di ba? Pag dyan kayo nalusot, ay ewan ko na lang. Whoops. Yes. Watch back, mafia. Laki ng gulong ng truck. Commonwealth yung nasa ilalim. Ito yung flyover na may rampahan, no? Ayun, bang. Hindi mo kabisado yan, dilipad ka dyan ng balara. Traffic, grabe. Aga-aga, no? Traffic. That's life. What a life. Nahuhugot yata yung mic. Oh yes. Ang enits, guys. So kakaliwa na tayo dito. Kaliwa. Downhill. Dito yung maraming nadidisgrasya na sidewalk. Ayan yung patok na yan, kasi may mga kanto-kanto yan na butas Marami diyang sumasampa tapos hindi nila alam na may butas pala yan. Ayun, semplang mga kapalaboy ang inaabot nila. Marikina. Kakalagpas lang natin sa SM Marikina. Ito Antipolo na, Antipolo Rizal. Shout out. Move at the speed of light. Maganda ang kalsada ngayon dito. Maganda ang daloy mga kapalaboy. Madadaanan natin yung Shell Pugon. Bandang kanan yan, mapapansin nyo yung Shell na pinakamalaki dito.
Ito yung tambayan ng mga rider umaakyat sa Marilake. Ito yung meeting place at meet up place ng mga rider na umaakyat, no? Mga nagbe-breakfast ride sa Marilake. Yan, dyan ang tambayan nila, Shell Pugon. Kasi meron dyan mga kainan. So stopover talaga siya para sa mga rider. Robinson, Metro East. Yan, dyan ako dati pick up ng mga libro ni National Bookstore. Naging trabahante kasi ako ni National sa akong rider ni National. Pagkadating natin dun, baka hindi na tayo magpapahinga. Akyat na kaagad tayo sa scaffolding. Kasi lang scaffolding doon na nakatayo na. At akyatin na lang natin mga kapalaboy. Tayo susukatan natin yung pagkakabitan ng signage o yung mga nakikita nyo na yan na nakalagay sa mga yan, like Jollibee. Ito pala yung Shell Pugon, yan. So Jollibee pala yan. At mini stop. Maraming kainan kasi. Yung mga nakikita nyo mga signboard na yan na nakalagay sa mga tindahan, sa mga store, yan, nag-i-install na kami ngayon. So yan ang pinasok kong trabaho mga kapalaboy, installer ng ganyan. Medyo busy ngayon si kapalaboy. Kaya hindi tayo gaano makapag-rides dahil ito ang ating bagong pinagkakaabalahan. Kanan tayo dito. Ito kalupit ang traffic na hinakaharap ko lagi. Kaya sanay na ako sa mga ganitong lusutan. Nag-start ako 17 years old magmotor. Wala pa akong lisensya nun. Konsensya pa lang. Tapos nung nag-18 ako, yun, nagkaroon ako ng lisensya. Student ako nung 17 daw. And then 18, license na ako, non-pro. Tapos nag-start ako pumasok sa company. Actually sa company pwedeng non-pro, no? Private naman yung pinasukan ko. Pwede yung non-pro. So non-professional ako. Non-professional ako ng 2 years. And then nag-upgrade ako ng professional. So, ang license ko ngayon ay ang validity is 10 years. 10 years validity na ang ating driver's license. So last year ko lang siya na-apply. Last year ko siya na-apply sa LTO. Mga December siguro bago ako mag-birthday kasi yun ang expiration ng driver's license natin. So yun, nag-start ako mag-motor 18. Wala pa akong kaalam-alam sa kalsada noon. Nung pumasok ako sa pagiging delivery rider, wala pang Google Map. Hindi pa ako marunong gumamit ng Google Map. Ang cellphone ko pa nun mga kapalaboy ay dipindot pa lang. Hindi pa ako marunong kasi hindi pa ako marunong mag Google Map nun. Pumasok ako as a company rider dahil nagkaroon tayo ng supling. Pagkapasok ko sa delivery rider, wala akong kaalam-alam sa kalsada. Hirap na hirap ako. Tapos yung EDSA na binabiyahe ko ng 2 oras nung medyo bihasa na ako pag pupunta akong may Caloocan to Cubao, 2 oras ang biyahe. 2 times ang nangyayari dahil wala pa akong alam sa kalsada. 2 beses ang oras na kinakain ko. Pag babiyahe ako ng Cubao, yung 2 hours na biyahe ko nagiging 3.5 hour. Tapos nagtatanong-tanong pa ako, hindi pa ako sanay. Tinatandaan ko lang kung saan papuntang Pasay at papuntang SM North EDSA. Yan lang ang tinatandaan ko. So compass lang ang sinusundan ko mga kapalaboy. At kasama ko si Magta. Ang hirap pag hindi ka sanay sa Google Map. Maliligaw ka talaga, lalo na sa mga kalsada sa Maynila. Yung iba pare-parehas, no? May mga one way. So ilang beses ako nahuli sa Makati noon dahil wala akong Google Map. Hindi ko talaga alam kung paano ako dadaan doon sa mga kalsada doon. Tanging lakas ng loob lang. Tapos hanggang sa tumagal-tagal, ayun, nagkaroon na rin ng cellphone na medyo maganda-ganda. Rusi Tagalog pa yung motor ko nun, yung Raider Tagalog na Rusi.
Rusi DL 150 yata yun. Tapos nagsali ako sa mga Riders Club. At ayun, nakabutihang palad ay naging biyasa rin tayo sa pagmumotor. Kahit saan na tayo dali netong sinilyador ay hindi na tayo maliligaw. Kahit hindi na tayo gumagamit ng Google Map, kabisado na natin dahil ilang taon din ako naging delivery rider. At pagkatapos ko mag delivery rider, naging Grab naman ako sa Makati. Caloocan ako umuwi, tapos babiyaya ako Makati. Yun, doon ako nag-open ng application. So, nakabisado ko na yung Makati, Taguig at Mandaluyong, yan, Pasay. Tapos dinala naman tayo ngayon ni Grab sa Lalamove. Naglalamove naman tayo. Ilang taon din tayong nagstay sa Lalamove at nalaman na rin natin yung mga experience, technique kung paano kikita ng malaki sa Lalamove. Malalaman nyo yan mga kapalabay kapag nag-try kayo maglalaw. Tanong-tanong sa mga batikan, di ba? Kahit saan ako dali ng motor ko, laban na. Itong motor natin ay naipon natin sa pag-grab at Lalamove. So ayan yung aakyatin ko. Ito, yung building na yan, dyan ako magsusukat. Yep. Ako pala yung magsusukat dito sa sa signage. Okay. Metro View. Saan ako pwedeng mag-park, Chip? Ay, ang kanto-kanto na yan kasi gagawa ng bagong signage yan eh. Etong sa taas. I-update ko pala si Ma'am Roan. So, akyat tayo doon mga kapalabay sa signage. So eto, natapos na ako magsukat mga kapalaboy. Pabalik na ako sa shop. So ang taas ang inakyat natin. Medyo hindi pa ako sanay sa mga matataas na lugar. Medyo nalulula pa ako eh. So kaya naman, malalabanan naman natin yung lula na yan, diba? So, paalam muna tayo sa gwardiya bago tayo umalis. Ayun yung inakyat natin, di ba? Medyo mataas yan eh. Chip! Paalam muna tayo. Chip! Okay na, Chip? Okay na? Oo. Thank you. Ayan o. Siguro may git 20 feet din siguro. Okay, back to Manila. Kahit nakailang beses na akong nakaakyat sa mga matataas na lugar na ganyan, magkakabit ng signage, medyo nalulula pa ako, no? Iba na naman tayo sa Maynila. Maganda dito sa part na to eh. Ito yung yung parang castle, no? Diba? Sunset Hotel. Ganda niyan eh. Ganda ng kotse, oh.
sports car. Yan ang ating ginagawa ngayon. Pupunta tayo sa pagkakabitan ng signage. Bali mag-ocular. Sukat tayo ng signage. Sukatin natin yung height, yung sidings, at yung kanyang lapad. Siyempre, ibabalik tayo sa office. Tapos, yun. Para magawa nila ng frame at masukatan nila kung anong gagawin. Nasa atin ang kapakanan ng gagawin. Kumbaga, tayo ang ipinadalang sugo para magpanday. Ano si Mark?